sa bayan ng Karkar sa Cebu, may mga magkakapatid na pare-parehong may diferensya ang buto dahil di umano sa sumpa ng kanilang lola. Halos isumpa na raw ng mag-inang Catalina at Victor ang isa't isa nung nag-away sila taong 1990. Kahit pa pangatlong apo na niya ang ipinagbubuntis ng misis nito. Nay, may problema ba? Ewan ko sa inyo! Bahala kayo sa buhay ninyo! Dahil sa matinding puot sa kanyang anak nung araw na yon, si Lola Catalina may binitawang sumpa. Sinusumpa ko kayo! Hindi kayo giginhawa, pati yung magiging anak ninyo! Maldisyon ang ko ni ma'am. O to di ana man tong akong ugangan nga. Dugay na ko nimo nagbaldisyon wa juga dutlig agaba. Yampa kung ta siyong asawa mga anak. Makalipas ang 27 taon, ito sa liblib na barangay ng Guadalupe sa Karkar, Cebu, natagpuan ng aming team si Ramson na nasa sinapupunan pa lang noon ng kanyang ina nung isinumpa sila ni Lola Catalina. Ang kaliwang binti ni Ramson nakatupi at umabot na sa kanyang ulo. Nakatupi rin ang kanyang kanang binti na parang naka-Indian sit. Para sa kanila, ito raw ang patunay. Tumalab ang sumpa ni Lola. Sinusumpa ko kayo! Nag 1 years old na ako, di pa rin ako makalakad daw. Malakas pa na malusog naman po ako sinilang ni mama. Sige kan patong istorya, wala patong istorya. Tarong ko ni kong duha ka anak. Magiti kong gikuan nga. Tinuod magkatong maldisyon kay. At nagtuloy-tuloy pa raw na minalas ang kanilang pamilya dahil ang tatlong sumunod pang mga kapatid ni Ramson namatay sa iba't ibang mga malulubhang sakit. Kasama rito ang kapatid na naging malapit kay Ramson, si Jimboy. Yung pagkamatay ng kapatid ko, balag na sana kung pumatay. Para masama lang kami kasi kaibigan kami noon. Pero tila natigil daw ang sumpa nung isilang ang sumunod pa sa magkakapatid na lumaking malulusog. Pero ang bunso na si Ivy na 9 na taong gulang na ngayon, bagamat normal na ipinanganak, unti-unti raw nahahawig ngayon ang itsura sa kondisyon ni Ramson. Jadi ko kadua. Dili ko kapilin na. Sa sulok na ito ng kanilang bahay, umiikot ang mundo ni Ramson. At ang walang kapagurang nag-aaruga sa kanya, ang kanyang ina at ate Vanessa. Kaya naging normal ako para may umaalalay kay mama, may umalalay sa kanila, may mag-aalaga. Kahit anong oras po, handa po ako maging ina sa kanila. Si Ramson, hirap ding lumunok. Para komportable po ako kasi masakit na yung likod ko, pati yung balakang. Samantalang si Ivy, kailangan ding alalayan sa pagkain. Dito na sa mismong sahig nila, naliligo ang dalawa. Pag mataas yung tubig, kaya niyang mag-isa. Tanging libangan nila, mag-drawing. Para kay Zika Soho po, ibigay ko po sa kanya. Yung ini-edit ko po na picture na parang magkatabi po kami. Katunayan, naka-display ang kanilang mga obra. Pinakagusto ko po yung architect. Ang kanilang pamilya sa Biblia na lang daw humuhugot ng lakas. Naisip ko sila kung ano kayang, kung ano ba,
batiun lang kung mawaan ako ba. Hilap pa kasi sila ba? Hilap pa kasi sila, malipay. Kay, di na sila makatiman ako. Wala sila problema ba? Pero, magmupiyong ko makita, man akong naong sa Ginoo. Promise yun. Kita na ko ba nga, marag, ngayon gani nga. Napasi, ihatag na ko nga, kanabuhi sa kalibutan gani. Gusto pa niya ipakita na ko kung sa kanindot ba? Pagsapit ng dilim, naglatag sina Susana at Vanessa nang hihigaan ni na Ramson at Ivy. Imbes na sa ulo ilagay ang una ni Ramson, sa likod. Para maging komportable po siya. Sakit yung buto ko ba kapag matagal na akong naghihiga. Isinabit na rin nila ang trapal na nagsisilbing proteksyon ng kanilang bahay. Mag-isang itinataguyod ni Susana ang kanyang pamilya. Tindera siya ng tsinela sa palengke. Ang kanyang naiuuwi kada araw, 200 pesos, na kulang daw sa kanilang mga pangangailangan. Igor ako sa kuan ma'am kay mo man ko ika kuan nila kasportar. Kutob lagi maabot ma'am. Nya manindira ko pila ruisido. Kuan taklit di. Pahinga sa lagi. Anjung trabaho palagi. Sunod dito nagsasabay. Samantala si Ramson, kahit kailan daw, hindi nagtanim ng galit sa kanyang lola Catalina. Kung magalit ba ako, kung may katotohanan ba yun. Pero ako, di naman ako madali maniwala ng ganyan. Kasi Diyos lang nagkakaalam sa lahat. Wala kang hinanakit kay lola mo? Wala, masaya akong yung mga pamilya ko napupuntahan dito noon. Namiss ko nga sila eh. Kung meron man daw sama ng loob si Ramson, ito'y walang iba, kundi ang sarili niyang ama na nagtulak daw kay Lola Catalina para sila'y isumpa. Si Papa nag-alaga sa amin. Ikinukulong niya kami sa kwarto. Di ko nalimutan yun, pero ang mga kapatid ko, di nila nalalabasan yun dahil di sila kaintindi. Katunayan, kaya raw nakapagbitaw ng sumpa ang kanilang lola dahil ito mismo sinaktan ng kanilang ama. Akong ba na mabili daw-daugon sa sila preso. Diyan sa suod, di sila pag-auson. Nyag na sa sila kwarta, kuwaon sa kay patag sa karilyo. Talbahis kay siyang nag-kahit kay ma'am. E nasaan na nga ba si Victor, ang ama ni na Ramson? Nakakulong pala ito dahil sa kasong attempted rape. Kung wala kang nauna nga magawas, mubalik diri, gawas mo pa. Ako pa, dili doon ako gusto nga mubalik ka diri kay. Nagabawa naman ka unsa ka grabe sa imong giat taga-problema namo. Kung basol juga, imo yun ang pangitag paagi yun nga makita namo ba na nagbasol ka. Ayo-ayon lang diya pa. Pagka-priso niya, wala sila malipayon iyang pamilya. Ug naa ato piliming gagubot. Samantala, para sa mga naniniwala sa sumpa, ang tangi lang daw makababawi ng di umano'y sumpa ni Lola Catalina, siya mismo. Pero yumao na ito nito lang nakaraang buwan na hindi raw nababawi ang sumpa. Kaya sina Ramson at Ivy ipinagpapasa Diyos na lang ang kanilang kapalaran. Bakit sa lahat ng tao, yung mga masamang tao, bakit hindi pa sila naging ganito? Ako pa, bala ko na sana yung kamatay na lang. Pero di ko na ginagawa kasi masama yun. Sala yun sa Panginoon. Pero sumpa nga bang talaga ang punot dulo ng sinapit ng dalawa? Kaya sinamahan ng aming team ang magkapatid sa espesyalista. This is a congenital muscular dystrophy problem. These are hereditary na progressive disease that affecting the muscles. At saka mode of transmission can be different. I really think we have to make a more further testing for more accurate diagnosis of that. After that, we can start treatment. Pag uwi nila, may kaunting sorpresang naghihintay. Hinandugan sila ng aming programa ng mga wheelchair. Binigyan ko ng bagong wheelchair. Sira na po ang wheelchair. At
tiyan. Ito pa yung pangarap ko. Tulungan si Kasuba. Kala ko, gumamatay na ako. Kahit di ba ito pa yung pangarap ko. Kasi para naman ito sa pamilya kong ginagawa ko. Para sa kapatid ko ba. Para matulungan siya. Kaya kahit ito, sa paraan na ito, matulungan ko na sila. Pati na yung kapatid kong bunso. Para kung wala na ako, masaya na ako dahil magpagamot siya ba? Totoo man o hindi ang sumpa, hindi maikakailang nagdurusa ngayon sina Ramson at Ivy. Kailangan po nila ng tulong para maibsan o maputol ang malasumpa nilang pinagdaraanan. Sana po tulungan niyo po kami. Yung kapatid ko ba, yung bunso kahit di na lang ako, sana pagamot po siya. Sana may kabuhayan po kami na para suporta sa amin. Para si mama di na magtatrabaho, ito na lang siya magbabantay sa amin. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.